Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kinabukasan, pumasok si Bert sa opisina ni Maxwell habang may dalang manipis na folder. Heto, sabi niya sabay bagsak nito sa mesa. Tumaas ang isang kilay ni Maxwell. Ano ito? Files ni Amara Cruz, payak na sagot ni Bert. Binuksan iyon ni Maxwell at mabilis na sinulyod ng tingin ang mga pahina. Diborsihada, mahina niyang sambit. May degree sa marketing. 7 taon na walang trabaho. At pagkatapos ng graduation, napakaikli lang ang naging karanasan niya sa trabaho. Sumandal siya sa kanyang upuan habang marahang tinatapik ang folder sa kanyang palad. Paano siya inaprubahan ng HR? Dahil lang ba sa degree niya? Halos wala naman siyang sapat na karanasan. Ngumisi si Bert. May mas interesante kang hindi napapansin. Alam mo ba kung sino ang dating asawa niya? Matalim ang tinging ibinigay ni Maxwell. Tama na ang paligoy-ligoy, Bert. Sabihin mo na. Nagtaas ng mga kamay si Bert na tila sumusuko. Sige na nga. Evan Mendoza. May naaalala ka ba? Bahagyang tumigas ang panga ni Maxwell. Siyempre kilala niya ang pangalang iyon. Si Evan Mendoza. Senior Account Manager. Ang lalaking basta na lamang umalis at nagsumite ng resignation matapos mapahiya sa isang presentasyon, bagay na lalo lamang nagpatibay sa lahat ng pagdududa ni Maxwell tungkol sa tunay nitong kakayahan. Dating asawa niya si Amara, dagdag pa ni Bert, halatang nasisiyahan sa ibinubunyag niya. Naalala mo yung mga iskandalong kinasangkutan ni Evan? Malamang iyon ang dahilan kung bakit sila naghiwalay. Mariing isinara ni Maxwell ang folder. Ginoong Wenceslao, tapos na ba tayo sa tsismisan? Malamig niyang sabi at tila hiniwa ng tono niya ang katahimikan sa silid. Ngunit mumiti lamang si Bert. Sinasabi ko lang naman. At oo nga pala, naalala ko na kung saan mo siya nakita noon. Sa gala. Noong unang beses kang humawak dito sa kumpanya. Kasama niya noon si Evan. Hindi sumagot si Maxwell, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang gabing iyon. Saglit na bumalik sa isip niya ang alaala. Gayunpaman, wala pa ring paliwanag kung bakit narito si Amara. Kung bakit naisip ng HR na nararapat siya sa kumpanyang ito. Dahil ba sa awa? Hindi iyon gusto ni Maxwell. Hindi niya kailanman nagustuhan ang paghahalo ng personal na awa sa negosyo. Nanatiling tuwid at halos hindi makagalaw si Amara habang nakaupo sa mahabang mesa ng executive boardroom na makintab na parang salamin. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang paghinga. 1 buwan pa lamang siya sa bago niyang posisyon sa Venture and Corporation. Ngunit nagawa na niyang manatiling tahimik, ituon ang sarili sa pag-aaral ng trabaho, at umiwas sa labis na atensyon. Ngunit ngayong araw, wala nang mapagtataguan. Ito na iyon. Ang una nilang malaking presentasyon sa harap mismo ni Maxwell Escudero. Ilang araw nang naghahanda ang branding team. Paulit-ulit silang sinanay ni John Prito, ang kanilang team leader. Matitindi kong magtanong si Maxwell. Ganoon talaga siya, babala niya sa grupo. Pagkatapos ay bumaling siya kay Amara. Makinig ka lang at magtala ng notes, ayos ba? Bilang team leader, ako na ang bahala sa presentation. Nang pumasok si Maxwell sa silid, tila biglang bumigat at lumamig ang paligid. Matangkad, dominante ang tindig, at nakasuot ng kulay abong suit na lalo lamang nagdagdag sa kanyang otoridad. Hindi niya kailangang magtaas ng boses upang makuha ang atensyon ng lahat. Magsimula na tayo, payak niyang sabi. Naunang magsalita si John at may kumpiyansang ipinaliwanag sa pangunahing tagapamahala ang proyekto. Isang rebranding campaign para sa isang luxury resort chain. Sunod-sunod na lumitaw sa screen ang mga slide, charts, at mock-ups na maayos na inihanda. Tahimik lamang na nakinig si Maxwell, hindi mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Pagkatapos ay nagsimula ang mga tanong. Ano ang projected market penetration ninyo sa unang quarter? Tanong niya. Natigilan si John. Umaasa kaming nasa
Hindi iyan sagot. Patag ngunit matalim ang boses ni Maxwell. Napalunok si John. Inaayos pa namin ang... Inaayos pa? Bahagyang sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, halatang hindi humanga. Kung hindi ninyo alam ang mga numero ninyo, Ginoong Prito, puro haka-haka lang ang inilalahad ninyo. Hindi ako nagbabayad para sa haka-haka. Pagkatapos ay bumaling siya kay Miriam, assistant ni John. Ano ang demographic breakdown para sa pilot campaign? Nautal si Miriam sa pagsagot at lalo lamang lumala ang sitwasyon. Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Ilang segundo na lamang at handa na niyang pauwiin ang buong team nang may isa pang tinig na biglang nagsalita. Pwede ba akong magsalita? Mahina ang tinig, ngunit matatag. Napalingon si Maxwell. Si Amara iyon. Ang junior associate na halos walang imik simula nang sumali sa kumpanya. Nagulat si John. Amara. Ngunit nagpatuloy siya. Hindi lang market penetration ang basehan ng projection namin. Ang campaign na ito ay hindi ginawa para agad na sakupin ang buong merkado. Nakatuon ito sa estratehikong pagbabago ng imahe ng brand. Sa unang quarter, ang focus ay nasa piling demographic na may pinakamataas na posibilidad ng conversion. Kapag masyado naming pinalawak agad ang abot nito, mawawala ang exclusivity ng brand. Tahimik siyang pinagmasdan ni Maxwell habang magkasalikop ang mga daliri nito sa ilalim ng baba. At naniniwala kang mas malaki ang kita sa exclusivity kaysa sa lawak ng abot. Tanong niya. Oo, diretsahang sagot ni Amara habang hindi iniiwas ang tingin. Dahil ang exclusivity ang lumilikha ng demand. At ang demand ang nagbibigay katwiran sa premium pricing. Hindi lang kwarto ang ibinebenta ng resort na ito. Imahe at estado sa buhay ang ibinebenta nito. Biglang natahimik ang buong silid. Bahagyang sumandal si Maxwell sa kanyang upuan, nananatiling mahirap basahin ang ekspresyon. Hindi garantiya ng status ang mataas na occupancy. Paano kung dahil sa exclusive strategy mo ay kalahati ng mga kwarto ang manatiling bakante? Hindi na tinag si Amara. Kung ganoon, ibig sabihin hindi namin nagawa ng maayos ang trabaho namin, kalmado niyang sagot. Gumagana lang ang exclusivity kapag sinabayan ng tamang mensahe. Hindi lang kami naghahanap ng mga bisita. Lumilikha kami ng aspiration. Mas handang magbayad ang mga tao para maging bahagi ng isang bagay na hindi nila madaling makuha. Bahagyang tumaas ang kilay ni Maxwell. Isang malaking sugal iyan. Ganoon din naman ang pagbaha ng brand sa merkado, mabilis niyang sagot. Ang isa, nagpapahina sa halaga ng brand. Ang isa naman, nagtataas dito. Aling panganib ang mas gugustuhin ninyo para sa isang luxury resort? Bahagyang kumibot ang panga ni Maxwell. Hindi siya sanay na kinokontra ng isang junior associate. Lalo na kung mahusay itong magsalita. Nervyusong naglinis ng lalamunan si John, pilit sinusubukang ibalik sa dating direksyon ang usapan, ngunit itinaas ni Maxwell ang isang kamay upang pigilan siya habang nananatili ang tingin kay Amara. At kung hindi ito gumana? Kung mabigo ang aspirational campaign mo na magdala ng resulta? Kung ganoon, mahinahon ngunit matatag na sagot ni Amara, ibig sabihin may bagay kaming hindi nakita. Babalikan namin iyon, aayusin at sisiguraduhing maitama. Sa loob ng ilang segundo, nanatili ang katahimikan sa silid. Napakurap si John, halatang sinusubukang iproseso kung paano nagawang harapin ng kanyang junior associate ang pangunahing tagapamahala ng walang kahit katiting na pag-aalinlangan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Maxwell. Walang ngiti. Walang pagsimangot. Ngunit may mabilis na kislap na dumaan sa kanyang mga mata. Mabilis at mahirap unawain. Pagkatapos, bigla siyang tumayo. Ipagpatuloy ninyo ang pagrerepina ng campaign. Inaasahan ko ang updated deck bago mag-Lunes. At sa isang iglap, naglakad siya palabas ng silid, iniwang tulala ang buong team. Malalim na napabuga ng hininga si John. Ano bang klase yon? Nanginginig ang mga kamay ni Amara sa ilalim ng mesa. Hindi niya alam kung nailigtas ba niya ang presentasyon. O tuluyan niyang nilagdaan ang sarili niyang kapahamakan. Ngunit si Maxwell Escudero. Wala itong ipinakitang reaksyon. Hindi man lang sa mukha. Nanatiling mahirap basahin ang ekspresyon nito at kasing lamig pa rin ang dati ang tono ng boses.
Subalit habang palabas ito ng silid, may isang kaisipang naiwan sa isip niya. Isang tahimik na pag-amin na bihira niyang ibigay sa mga bagong empleyado. Hindi siya katulad ng iba. Pumasok si Maxwell sa kanyang opisina nang walang imik at dumiretso sa malawak na bintanang abot mula sahig hanggang kisame. Bumungad sa kanya ang sarili niyang refleksyon. Ang kalmado at hindi matinag na pangunahing tagapamahala. Ngunit taliwas doon ang laman ng isip niya. Ngayon lang ako nakakita ng junior associate na ganoon magsalita sa isang pangunahing tagapamahala. Kahit nga mga senior, hindi nangangahas, puna ni Bert habang inilalapag ang tablet sa mesa. Hindi sumagot si Maxwell. Medyo. Nakakairita rin, ano? Saad niya maya-maya, tila sarili lamang ang kinakausap. Bahagyang ikiniling ni Bert ang ulo. Kaya iniisip mo pa rin bang awa lang ang dahilan kung bakit siya natanggap? Muling nanaig ang katahimikan. Humanga ka sa kanya, hindi ba? Pangungulit ni Bert. Lumingon si Maxwell at binigyan siya ng malamig at sanay na tingin. Masyado pang maaga para sabihin iyan, Bert. Wala pa akong nakikitang konkretong resulta. Ngunit nang bumalik si Bert sa trabaho nito, hindi pa rin umalis si Maxwell sa tabi ng bintana. Nakakairita, sabi niya sa sarili. Iyon lang siya. Isang junior associate na matalas ang dila. Walang napapatunayan ang iisang presentasyon. At gayunman, paulit-ulit pa ring bumabalik sa isip niya ang tagpong iyon. Ang matatag nitong tinig. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya nang walang pag-aatubili. Sino ba sa tingin niya ang sarili niya? Inaayos ni Maxwell ang manggas ng kanyang suit, pilit itinataboy ang mga kaisipang iyon. Hindi ito mahalaga. Hindi ako nadidistract sa mga empleyado. Lalo na hindi sa kanya. Ngunit ang refleksyon niya sa salamin ay tila hindi ganoon kakumbinsido sa mga salitang lumabas sa sarili niyang bibig. Sa susunod na kabanata, magsisimulang mapansin ni Maxwell na hindi basta simpleng empleyado si Amara, habang unti-unti namang mabubunyag ang mga sugat at lihim na iniwan ng nakaraan nito kay Ethan Mendoza. Ngunit habang lumalalim ang tensyon at pag-uusisa sa pagitan nila, may isang malaking problema sa kumpanya na magtutulak kina Maxwell at Amara na mapilitang magtulungan. Kahit ayaw pa nilang aminin ang epekto nila sa isa't isa. Kaya abangan natin